leader ng mga rebelde sa Nagoya branch ng Jeeps ay si Ronaldo Curigi. Dati siyang member ng Jeeps 2 years ago, pero bigla siyang nawala. Kaya naman, marami siyang alam na impormasyon sa atin. Ihinto natin ang tren 10 kilometro ang layo mula sa Nagoya. Mula doon, maglalakad kayo papuntang Nagoya. Siguruhin yung wala makakapansin sa inyo kapag natapos nyo ng ayusin ng terminal. Tsaka nyo babawiin ang Nagoya branch mula sa mga rebelde. Nagtagumpay tayo, Nita. Di ba? Nagtagumpay tayo. Alam mo, sobrang nag-aalala ako. Feeling ko kasi illegal tong ginawa natin. Kaya lang kasi, ito lang ang paraan para makapunta tayo sa Nagoya. Kainis naman kasi tong si Hibiki. Bakit biglaan niya na lang tayong iniwan? Baka naman ginawa niya yon dahil ayaw niyang madamay pa tayo. Yung mukha niya, may halong takot. Meron ng panibagong dead face clip ang dumating sa ngayon. Yun lang. Magandang araw sa inyo. Ano? Si Hibiki? Mamamatay? Wala kayong kwenta! Wala nang saysay pang ipagpatuloy ang laban. Simula ngayon, malalaman na ng mundo kung ano ang sakit. Shinra Tensei! Tuesday of Turbulence, Part 1. Ano ba yan? Ayaw din ang sa akin. Bakit ba naman kasi yung dead face clip ni Hibiki yung lumabas ngayon? Baka nakatanggap din ito si Makoto at yung iba pa. Oo nga. Imposible yun. Sa pagkakaalam ko, mga kaibigan mo lang ang makakatanggap ng dead face clip mo. Eh di kung ganun, gumawa tayo ng paraan para pigilan yun. Anong balita sa Nagoya? Hindi namin sila makontak. Putol pa rin ang linya ng komunikasyon nila. Nawala na rin kami ng communication sa infiltration unit. Kung ganun, wala kaming alam sa mga mangyayari. Hindi naman taong panahon para maglaban-laban pa kami mga tao. Nagpunta si Hibiki sa Nagoya, hindi ba? Pero nawala na kami ng signal sa kanya nung dumating siya doon, sir. Posible kayang kinidnap nila si Hibiki? Hindi kaya masyado siya nabigitan sa pinagagawa sa kanya. Chief, isa lang siyang sibilyan. Pareho lang kayong ganun dati, kaya di yun dahilan. Walang kaugnayan doon ang katayuan at estado ng isa. Ginagawa lang natin ang kailangan para malutas ang problema. At kung hindi kaya yun gawin ng isa, wala siyang silbi. Kaya nga lang, nandun siya sa Nagoya. At kapag lumitaw ang Septentrion, tatargetin nun ang regional barrier natin. Sa Nagoya nalilitaw ang Septentrion. Tama ka. Yun ang nakalagay doon sa sinaunang tipan. At mukhang nasama na rin siya ngayon sa gulong ng palad. Gulong ng palad? Kumusta ang pag-aayos sa terminal? Hindi pa nagigising si Professor. Kung ganon, gisingin na siya. Ginagawa ko na. Sobrang gulo na ng program. Tapos nawala rin yung backup. Malamang ako mismo nag-delete nun. Fumi, okay ka na ba ngayon? Mukhang okay naman ako. Wala nang dapat sayangin oras. Ikaw na lang ang inaasahan namin. Sinimulan ko nang gawin ang program. Salamat. Sako, bakit hindi ka muna magpahinga sandali? Paano yung mga rebelde? Bukas pa naman dadating ang kalaban natin. Magpahinga ka. Okay. Kayo rin, Chief. Di na kailangan. 5 kalaban pa ang natitira. Nagsisimula pa lang ang lahat. Si Chief, sinadya niyang ipadala si Hibiki Kuze sa Osaka. Alam niya kung kailan lilitaw ang Merak. Pero tapos na naman yon. Kung hindi namin ito malalabanan, katapusan na ng mga tao. Ano? Hindi ako makapaniwalang bata lang ang pinuno. Sagutin mo ako! Bakit niyo ako ginamit? Hindi ko maintindihan. Isa lang naman akong sibilyan. Wala yung kaugnayan.
Kinikilala ko kahit sino basta meron siyang abilidad. Hindi katulad ng iba na walang silbi. Mukhang maaasahan kita. Handa ka ba talagang malaman ang sikreto ng mundo? O magwawalang hibo ka? Kung hindi ako kinuha ni Chief, hindi ako magiging ganito. Nangako ako. Susundin ko siya kahit kailan. Yun ang gusto kong gawin. Talaga? Gulong ng palad yun? Pero kung nakatadhana na talaga ang lahat ng mga mangyayari, anong dahilan at nakakapag-isip at saka nakakagawa ng desisyon ng mga tao? Dahil nakabalik na si Professor Cano, ibig sabihin maaayos natin ang barrier at mapipigilang makapasok ang katulad ng Merak? Sana nga lang ganun ang mangyari. Handa na ba? Chief! Maraming bagay pa kaming di naiintindihan. Kung gumagana, okay na. Gumagana, sir. Django. Nakatulog ako. Kanina pa ako tulog. Pabayaan mo na. Pagod ka naman eh. Pero wala na tayong panahon para matulog. Pero pagkasabi mo nun, natulog ka. Okay lang yon. Natulog din ako. Ayos. Okay na uli ang mga halimaw natin, oh. Tara, bawiin na natin ang Jeep's headquarters sa mga rebelde. Delikado kung mag-isa ka lang. Sasama ka rin sa akin. Pati ako. Ay, nako, parang wala ka sa sarili mo, ah. Hinuli nila yung mga ibang kasama natin. Tapos hindi pa natin sila makontak. Kaya kailangan natin kumilos. Bago yun. Kumain ka muna ng chawan mushi para sumaya ka. Parang wala lang siyong nangyayari. Ang sarap. Buti naman. Oo nga pala, Irie. Talaga bang kailangan nating kampiyan ng jeeps? Bakit mo natanong? Medyo nakakatakot kasi sila. Marami silang sikreto. Nagpapasalamat ako dahil niligtas nila ako. Pero nakakapagtaka lang dahil parang alam nila kung ano bang mangyayari, hindi ba? Hindi lang yun. Kahit sino kakampihan natin sa kanila, ayoko makipaglaban sa mga tao. Kung ganun, wala ka nang gagawin? Ba't di mo siya puntahan para tanungin siya mismo? Tatanungin? Sino? Sino pa nga ba? E di malamang yung leader ng mga rebelde ang tanungin mo. Tingin ko kasi sa kanya marami siyang nalalaman tungkol sa jeeps, pati na rin sa mga halimaw. Okay, anong gagawin natin? Gagamitin natin yung sikretong daan na hindi alam ng mga rebelde. Irie, ano nasa bibig mo? Grabe rin pala ang nangyari rito, no? Oo. Tara, Nita! Ay, teka lang. Tanda mo ba kung nasaan yung Nagoya branch? Nakalimutan ko eh. Oo. Ang sabi ni Makoto, pumunta tayo sa Centering Park, tapos may makikita tayong underground doon. Ganun ba? Oo nga pala, hindi ka ba niya pinigilang umalis? Hindi. Ayos lang lang. Pinabayaan niya tayong gawin natin ang gusto natin. Daichi, feeling ko tinulungan tayo ni Makoto, kaya hindi tayo nahuli ng mga taga-jeep sa sumakay tayo sa tren. Ang tingin ko sa kanya, natatakot siya. Pero kung hindi siguro ganitong nangyari, malamang mabait silang lahat, no? Teka, ano kaya yun? Hindi naman sila mga pulis o jeeps, di ba? Mga civilian din? Hoy, kayo. Anong ginagawa nyo? O ito, para sa inyong dalawa. Salamat. Ganito ang nangyayari pero walang tumutulong. Hindi mo talaga maaasahan ang gobyerno natin. Kaya kami nang kumikilos para maging okay tayo. Maraming salamat po. Sige, ingat kayo ha. Huh? Tingnan mo, galing to sa jeeps, oh. Oo nga. Ninakaw kaya nila yan? Sandali lang. Makakakuha naman kayong lahat eh. Mga rebelde sila. Tama ba? Mga halimaw! Dali! Magtawag kayo ng mga summoner! Ako nang bahala rito.
Go! Talunin niyo sila! Tobarion! Agation! Ang hihina ng mga halimaw ko! Princess Kikuri! Nita, ang lakas mo! Nagawa ko! Poltergeist, patayin mo ang apoy! Hoy, summoners din ba kayong dalawa? Hala, lagot na! Huwag kayong gagalaw! Naku, ang dami nila! Kainis naman, bakit hindi sila nauubos? Grabe, ang dami naman. Anong gagawin natin? Si Hibiki! Buti okay lang siya. Sobrang nag-alala pa tayo. Hibiki! Susan, sunugin mo sila. Galing. Hibiki! 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 Nakita namin ang dead face clip mo! Teka, si Hibiki yun, di ba? Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Bakit? Sino ka, bata? Magkaibigan kami ni Hibiki. Nasaan na siya? Hindi ko alam. Baka pupuntahan niya ang leader namin. Dalhin mo kami doon. Nakikiusap ako. Dalhin mo kami kung nasa si Hibiki. Bakit ngayon pa kayo nagre-rebelde? Alam niyo naman kung anong sitwasyon natin ngayon. Bigla na lang lumitaw ang mga halimaw. At ngayon, magiging impyerno na ang mundo natin. Alam niyo nang mangyayari ang ganito. Pero pinabayaan nila ang mga sibilyan. Ano? Hindi namin pinabayaan. Ginagawa namin ang... Hindi tama yun. Hindi mo lang alam kung anong totoong nangyari. Tama. Wala naman tayong alam. Pwede mo bang sabihin yan sa mga namatay na wala namang alam sa mga nangyayari? Pabayaan mo na sila. Huh? Ronaldo? Hibiki? Ginagawa lang naman nila kung anong pinag-uutos sa kanila, kaya yun. Ikaw bang pinuno nila? Huh? Ronaldo? Wala kami ibang gustong gawin kundi pigilan si Yamato Hotsuin. Si Chief? Bakit? Hindi namin magamit ang circuit para makontak ang jeeps. Pero isa ka rin namang summoner. Kaya kailangan mo protektahan ng ibang tao. Pero mali yung ginagawa nyo! Terorismo yan! Kapag hindi natin matatalo ang 7 septentrion, mamamatay tayong lahat. Yun ang sinasabi ni Yamato kaya nilalabanan yun ng jeeps. Mamatay? Kung ganun, alam mo kung anong sitwasyon natin. Pero bakit nagre-rebelde ka sa jeeps kung alam mo pala ang dahilan? Kapag natalo ni Yamato Hotsuin ang huling septentrion, ipapatupad niya ang meritocracy at siya ang magiging pinuno ng bagong mundo. Para sa kanya, pagkakataon ng matupad ang pangarap niya dahil sa mga nangyayari ngayon. At bukod doon, pinapaikot niya lang ang jeeps pati ang gobyerno natin mula pa noon. Alam ko namang medyo nakakatakot sa Chief. Pero may katibayan ka ba? Dati akong detective. Huh? Napansin ako ng gobyerno dahil sa mga naging achievement ko pagkatapos naging miyembro ako ng jeeps. Yan ang comp ng jeeps. Ayoko ng trabaho ko. Kaya naman, nag-imbestiga ako tungkol sa jeeps. Kung ano ang pinakatatagong sikreto ng mundo at ang misteryo sa pamilyang Hotsuin. At nung malaman ko kung ano talagang intensyon ni Chief, sinubukan niya akong patahimikin. Kung di ka susunod, wala ka silbi. Yun ang sinabi niya sa akin noon. Ikaw, Hibiki, alam mo rin ba ang tungkol doon, ha? Masyado sang puso. Kung susundin mo siya, magiging robot ka niya. Kahit na maging isang robot ako ni Yamato, kung tama naman siya, okay lang na sumunod. Yun kasi ang naisip ko. Walang tama sa ginagawa niya. Sa mga pamamaraan niya, mamamatay lang ang mga walang kapangyarihan. Natatandaan mo, ano ba ang nangyayari sa mga kasama mo noon? Hindi ko matatanggap ang paraan niya, lalo na ang mundo na gusto niya. Lahat ng tao ay pantay-pantay. Tulungan mo naman ako dito! Okay. Bakit ganon? Sobrang dali mo nabuksan. Ang daya! Sorry. Masyadong masikip yan sa akin. Huwag kang magreklamo. Tara na! Isa pala siyang egalitarian.
Pero posible ba kaya maging pantay-pantay ang lahat? Yan bang mga sinasabi ni Ronaldo? Sa totoo lang, hindi ko rin naman gaanong maintindihan yun. Kung ganon, bakit mo naman pala naisipang sumama sa mga rebelde, Joe? Ewan ko, basta nangyari na lang. Kasi isipin mo, kung matagal na itong alam ng gobyerno tapos wala silang ginagawa, may inis ka rin, di ba? At feeling mo, walang pakialam ang gobyerno sa mga tao. Sa bagay, hindi naman talaga patas sa mundo ngayon. Oo, tama ka dyan. Oh, bakit? Masyado ka nalulungkot dyan. Isipin mo na lang, butit buhay ka. Huwag kang malungkot dahil wala naman nangyayari sa'yo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Sinusubukan niya akong pasayahin? Namatay ang girlfriend niya dahil sa mga nangyayari. Lahat tayo nasasaktan. Hibigi, sumama ka sa akin. Hanggang dito na ang nakuha niyo? Oo, buti na lang at marami kaming kasamang malalakas na summoner. Matanong ko lang, alam mo na ba kung sino ang nagbigay sa atin ng summoning app? Iniimbestigahan pa rin namin ang mga yon. Kung sino man ang gumawa nun, tatanggapin namin siya rito. Nandito na tayo. Ito ang command center namin. Ronaldo, yan na ba ang cute na batang naagaw mo dun sa Osaka? Oo, sa ngayon siya ang pinakamalakas na summoner na alam ko. Ang bata pa, di ba? Oo, si Byaku at Susaku. Nakakatakot. Kahit si Hagin mo, hindi niya matatalo. Kaya nga, siya ang inaasahan ko. Salamat Hibigi, tara na. Makinig ka. Kung tama nga ang mga nalalaman ng pamilyang Hotsuin, lilitaw ang Septentrion dito sa Nagoya. At ngayon na yon, hindi ko hayaang mangyari ang nangyari sa Osaka. Kaya pinaghahandaan na namin mabuti ito. Hindi katulad ng ibang branches, hindi kami papayag na maging sunod-sunuran. Gagawin namin kung anong tingin naming tama. Kung gusto naming mapansin kami ng mga tao, at dumami pa ang miyembro at mas maging malakas ang grupo namin, kami ang dapat tumalo sa kalaban, hindi ang jeeps o ang gobyerno. Kaya yun mismo ang gagawin namin. Pero paano? Ang Hagen ko, si Byaku at Susaku mo. Pati na rin ang Orcus ko. Tsaka yun sa kanya. Si Saraswati. Miyembro ka rin ba ng jeeps? Darating ang Septentrion, di ba? Kaya kailangan natin magtulungan. Pero hindi ibig sabihin na sumasama na ako sa inyo. Pasensya ka na at nadamay ka pa rito. Kailangan tapusin agad ang Septentrion para di ganun kalaki ang sisirain ito. Marami naman tayong lalaban. Talagang seryoso siya sa binabalak niya. At hanggat maaari, wala tayong isang sakripisyo. Sa bagay, ayos lang kahit sinong tumalo sa Septentrion. At saka, tingin ko sa kanila, hindi nila gagamitin ng ibang tao para maging shield nila. Lahat sila mahihina. Marami nga sila, pero madali silang matalo. Dapat alam nila kung ano lang ang kakayahan nila. Walang hinaharap pa mga mahihina. Iyon ang dahilan, kaya kailangan silang pamunuan ng malakas. Mr. Yamato, itutuloy na natin ngayon ang pag-aaral tungkol sa atomic energy. Yun pa rin bang ituturo mo sa akin ngayon? Ang tagal ko na kayang na-master ang topic na yan. Alis na, wala ka ng silbi. Dali na, umalis ka na. Para sa sinasabing Grandmaster ng tea ceremony, wala akong nakitang espesyal doon. Gawan mo ako pagkabalik natin. Hindi mo ba nagustuhan ang lasa? Salamat. Excited na ako. Ano yun? Hindi nyo magugustuhan ng mga binibenta dyan sa tabi-tabi. Okay. Imposible ang data measurement! I-shutdown nyo! Masyado naman kayong natatakot. Wala pa nga akong ginagawa eh. Ang boring. Halimaw! Imposible! Yan si Cerberus! Hindi nakakatawag ng ganyang halimaw sa unang beses. Lalo na ng isa
na ang ibang matataas na level. Halimaw ka! Huliin nyo! Tama na yan. Napakalakas. Mga walang silbi. Sa wakas, nakita rin kita ang isa na kumikinang. Checkmate na, tama ba? Huwag ka nga magpatawa. Wala akong nilabag sa rules. Hindi ko tatanggapin ang pagkatalo mula sa mga tulad mo. Ay, ang hirap naman ng larong to. Isa pang laban. O sige, maglaro pa uli tayo. Nagsisimula pa lang ang laro, Alcor. Hindi ba? Tama ka. Kaya lang, wala na rito ang isa na kumikinang. Alam mo, di naman kasi talaga umiiral ang pinaniniwalaan mong yan. Anong ibig mong sabihin? Ang lakas ang tunay na humuhubog sa mundo. Kaya naman, ang mga may abilidad ang dapat na manguna. Wala na ba talagang ibang sagot bukod doon? Wala. Papatunayan ko yun sa'yo. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw din naman. Pareho lang tayo. Dumating na ang oras. Oo nga. Sa tingin mo, mananalo kaya si Hibiki? May banibagong deadly skill ng kaibigan mong dumating. Anong sabi mo, kaibigan?